There's wonderful power in the blood. There's power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Second verse. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing for the very start. There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be wider, much wider than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Victory is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Minsan pa, victory is mine. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. I told Satan, get thee behind. Victory today is mine. Amen. Hallelujah. To the grave by which I stand in Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor, but just to know Him more, and to count my gift as losses to the glory of my Lord. Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory. Praise God. Hallelujah. Maaari ba tayong magyuko ng ating mga ulo at tayo ay muling dumulog sa presensya ng ating Panginoon? Naman namin na makapangyarihan sa lahat,
minsan pa, Panginoon, ay nagpapailalim kami sa iyong dakilang presensya. Nagpapasalamat sa patuloy mong kabutihan sa amin, Panginoon. Hallelujah. At patuloy din nagpapalinis, Panginoon, sa bawat pagkukulang po namin, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang bawat isa na muli po kaming dudulog sa iyo sa aming mga panalangin. Lord, ang mga petition namin, ang mga prayer request na itataas namin ngayong gabi. Subalit, Panginoon, nais po namin na bago kami lumapit, Panginoon, sa iyo, ay lubusan mo kaming gawing karapat-dapat, Panginoon, Lord, na mag-usal ng mga request na ito, Panginoon. Hallelujah. At ngayon din gabi, Panginoon, patuloy mo rin pagpalain ang pangaral ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. Bago po kami dumako sa mga panalangin, nalangin po namin na muli mo kaming samahan sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Ikaw ang tunay na magpahayag sa amin ng mga bagay, Panginoon, sa kasimplihan ng Lord, ng kapahayagan na Lord, na ipapahayag mo sa amin ngayong gabi. Tago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran, na pawang walang magagawa, Panginoon, ang sino man na Lord na tumatayo sa likod ng pulpitong ito, maliban na tulungan mo siya at ikaw ang mangusap, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dalangin din po namin maging aming butihing pastor, Lord, saan mang dako, Panginoon, ginagamit mo man siya sa mga sandaling ito, sa iyong ubasan, pagpalain mo rin at ingatan mo rin sila, Panginoon, hanggang sa makabalik po sila sa dakong ito, Panginoon, Lord. Marami pong salamat at ito po ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. In Jesus Christ's name we ask and pray. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon at para tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Magandang gabi muli sa pangalan ng ating Panginoon at isang privilege muli na makatayo sa inyong kalagitnaan at ipagkatiwala ang Wednesday service sa inyong lingkod, mga kapatid. At alam po natin na ang Panginoon ang patuloy na magpapala sa atin. Hindi tayo umaasa sa tao, pero ang Panginoon ang nakakaalam ng mga sacrifices natin, ang bawat prayer meeting, it's a sacrifice on your part dahil galing po kayo sa mga hanap buhay, pero naglaan tayo ng panahon para makinig ng salita ng ating Panginoon. So hindi pagtatagal, babasa tayo ng ilang talata sa Bible at marahil tayo ay tumayong muli bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon sa Book of Numbers, chapter 20, verse 5. Sabi niya rito, okay, I prepare some slides, mga kapatid, para mapabilis tayo. Sabi niya, and wherefore have you made us to come up out of Egypt to bring us in unto this evil place? It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, neither is there any water to drink. Wala pong tubig doon sa pinagdalan, doon sa lugar na kung saan nandoon sila noong mga panahon na yan. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces, and the glory of the Lord appeared unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye into the rock before their eyes. And it shall give forth his water, and thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord, as he commanded him. So verse 10, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said unto them, hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote that rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. Panginoon magpala sa kanyang salita, may we all be seated. Hallelujah. So nais kong pamagatan ang munting pangaral ngayong gabi sa title na Mirage, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mirage.
Amen. Praise God. Okay, so yung mga Israelita ay dumating po mga kapatid, praise God, doon sa lugar na mula doon sa Egypt ay pumunta sila sa wilderness, praise God, at doon sa wilderness, alam po natin ito ay disyerto. Hallelujah, no? So doon sa disyerto, it's a dry place. Hallelujah. Ito ay halos walang tubig. Although meron tayong tinatawag na oasis. Yung oasis ay maliit na bahagi ng tubig na matatagpuan mo sa disyerto. Pero ang sabi ni Brother Branham on his message, mga kapatid, sabi niya, pinuntahan nila lahat ng oasis at tuyo, mga kapatid. Lahat ng oasis doon sa panahon ni Moses, kaya nagreklamo na yung Israel, kasi lahat na ng puntahan nila na alam nilang oasis o bahagi ng tubig, ay wala, mga kapatid. Hallelujah. No? At wala silang makitang basang dako na pwedeng daluyan ng tubig. And so, they went to Moses at nag-complain sila. Ang sabi niya kay Moses, wala man lang tubig na iinuman dito. You see? At ang sabi ng Panginoon kay Moses, no? Mangusap ka doon sa bato. Well, ang sabi ni Brother Branham, kung merong pinaka-driest place doon sa disyerto, ito yung bato, mga kapatid. Kasi yung buhangin, may mapipiga ka pa doon no? Pero yung bato para lumabas ang tubig, praise God, ano? Wala kang mapipiga doon sa bato, kakatasin mo, mga kapatid. Pero ito rin yung lugar na kung saan sinabi ng Panginoon kay Moses, magsalita ka doon sa bato. Hallelujah. No? So we see, yung lugar na kung saan ay naabutan ng mga Israelita, yung lugar na ito ay nandoon sila sa disyerto, mga kapatid. At gaya ng ating title, we speak about mirage. Amen? At yung mirage ay ito ay tinatawag na ilusyon. Hallelujah, no? Kung nakakita po tayo ng parang doon sa mainit na lugar, sa kalsada, pag tayo ay nagbabaybay, yung mga driver, makikita mo yung parang usok na parang tubig. Na doon sa malayo, parang maraming tubig sa kalsada. Dahil sa init ng panahon, nagkakaroon ng ilusyon doon sa reflection ng araw, nagkakaroon ng bending of light, praise God, at lumilikha ito ng mirage. Amen? At ito yung ilusyon, mga kapatid, na para bang mistulang tubig, pero walang tubig, mga kapatid. At ito ay nakikita madalas doon sa disyerto. Hallelujah, no? Yung mga naliligaw sa disyerto, madalas nilang nakikita ito, no? Maliban doon sa kalsada. Ang madalas nakakaranas nito yung mga taong naligaw doon sa disyerto. So could you just imagine, mga kapatid, yung lawak ng disyerto, praise God, ay napakalawak itong lugar, mga kapatid, amen. Walang entrance, walang exit. Pag pumasok ka, mga kapatid, hindi mo alam dahil sa kung paano yung dagat na pag nandoon ka sa kalagitnaan, parang isang guhit lang. Hallelujah, no? Nakarating ako doon sa Dikapinisan, pag nandoon ka sa isang oras ka na doon sa dagat, wala ka ng matanaw na lupa, mga kapatid. Parang guhit na lang ng ruler yung makikita mo. Hindi mo na alam kung, praise God, na kung anong direksyon, kung saan napatungo. Pero meron talagang mga mahuhusay doon sa dagat. Alam nila yung permis na direksyon, mga kapatid. Nagtataka ako, paano nila nalalaman na ito yung direksyon? Wala namang lupang natatanaw, mga kapatid. Pero marahil sila ay bihasa doon sa dako na yun, kaya kahit na wala silang, hindi naman tumitingin sa kompas, basta permis lang yung takbo ng bangka, mga kapatid, amen, no? Hanggang doon sa makarating na. Okay? So, ganun din ang disyerto when, pag ang tao ay nakapasok na doon, at ang sabi ni Brother Branham, no, we will read some quote, mga kapatid, amen. Sabi niya, and many times, you see, ang sabi niya rito, and many times, the tourists that wander off the road and get into the desert to pick some flowers. Hallelujah. So, tingnan po natin, madalas ang sabi ni Brother Branham, yung mga taong naliligaw sa disyerto, walang taong gustong pumunta sa disyerto.
Hallelujah. Walang magbo-volunteer na papasok sa disyerto. Dahil napaka-delikadong lugar. Pero ang sabi ni Brother Branham, may mga tao, sabi niya na hindi naman talaga papasok sa disyerto eh. Wala silang intensyon. Pero ang intensyon nila, dahil magaganda lang yung bulaklak, sila ay bababa doon sa sasakyan at mamimitas ng mga bulaklak. Okay? Sabi niya rito, and many times, sabi niya, the tourists that wander off the road and get into the desert to pick some flowers. Yun lang mga kapatid, maganda yung kanilang intensyon, mga kapatid. Wala silang intensyon na pumasok. Pero hindi nila namamalayan as they are picking the flowers, unti-unti silang pumapasok doon sa bukana ng disyerto. Hallelujah, no? At pag nandun sa kalagitnaan, mga kapatid, nalilibang silang magpitas ng mga bulaklak. Then all of a sudden, bigla silang magugulat. Hindi nila alam yung daan pabalik. You see, dahil halos magkakamukha na yung mga lugar, mga kapatid, yung mga paligid ay pare-parehas na, mga kapatid. And they start wandering at nagnenervous na, mga kapatid. So, kung saan-saan ng direksyon, hanggang sa unti-unti na lalo silang napapalayo doon sa pinasukan nila, mga kapatid. Okay? At ganoon din sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. No? Minsan may mga bagay na kagaya ng pakikinig mo ng music. Pag meron ka narinig na worldly music, hallelujah. Di ba? Minsan yung paa mo pumapadyak-padyak na lang eh. No? Unti-unti, mga kapatid, amen, napapadyak ka. Praise God. At maya-maya sumasabay ka na doon sa lyrics. Hindi mo namamalayan. Kasi ito ay gradual. Hallelujah. No? Na pumapasok ka na doon sa lugar na dry, mga kapatid, amen. Kasi anything outside of the Word of God is a dry place, mga kapatid. Hallelujah. Lahat ng ino-offer ng sanlibutan, ito ay dry place, mga ilusyon lahat ito, mga kapatid. Lahat ng nakikita ng mata natin ay ilusyon lang. Dahil mawawala ang lahat ng bagay na ito, mga kapatid. Tanging salita ng Panginoon ang tunay. Tanging salita ng Diyos ang katotohanan, mga kapatid, amen. At mananatili, mga kapatid. And so, yung mga tao ay unti-unti silang nandoon pumapasok doon sa dry place nang hindi nila alam. Hallelujah. Diba? Yun nga, yung sabi ni Brother Branham, may isang young people, sabi niya, siya ay nakikinig lang sa music, no? Pero hanggang sa makita niya ang kanyang sarili na kasayaw na siya ng isang lalaki, mga kapatid, amen. You see? It's a gradual, no? Unti-unti, mga kapatid, na unnoticed, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dapat, kaya nga yung mga bagay na ginagawa natin, just be cautious, mga kapatid, sa mga bagay na ginagawa natin. No? Kaya maging yung paglalaro, mga kapatid, amen, ng mga games, mga kapatid, amen. Hallelujah, hindi mo namamalayan ng iyong sarili. You are entering into the dry place dahil, praise God, unti-unting kinukonsume na yung oras mo, yung kaisipan mo is being occupied already. Hindi mo mararamdaman ng epekto ng biglaan, mga kapatid. But day by day, habang ito ay nagiging practice mo, palayo ka ng palayo, hindi mo alam, nandun ka na sa kalagitnaan, mga kapatid, ng lugar. Hallelujah. At darating na yung point, mga kapatid, amen, na hindi mo na mamamalayan, mga kapatid, amen, hindi mo na alam yung daan pabalik, mahirap ka nang magbaybay ng daan pabalik, mga kapatid. Hallelujah. No? So, when we come to that part, no, doon sa lugar ng disyerto, praise God, lahat ng mga hayop doon ay matatapang ang kamandag. Hallelujah. No? Dahil in the absence of water, yung binom ng mga ahas nagmumultiply yan. Yung mga kamandag ng mga scorpion, iba ang kamandag ng hayop sa disyerto at sa regular na mga lugar, mga kapatid. Kasi doon sa disyerto walang tubig, no? Hindi nakakainom yung mga hayop, kaya yung concentration ng lason nila, yung mga binom ng mga ahas, mga kapatid, amen, is so powerful. Dahil talagang concentrated, mga kapatid. Hallelujah. At pag pumasok ka sa lugar na yan, mga kapatid, is too dangerous. Hallelujah. Kaya yung mga tao ay unti-unti sila, nung una maganda pa. Hallelujah. Hindi pa sila nagpapanik, pero as time passes by, habang hindi nila matuntun yung daan pabalik, praise God, nauubos na yung
yung tubig sa katawan nila. Kasi ang problema mo sa disyerto yung tubig. Hallelujah. Kaya nga yung mga meron talagang hayop dyan na pang-travel, yung mga camels, meron silang extra na lalagyan doon sa lalamunan to preserve some water. Kaya pag nawala ka doon sa disyerto, amen, sa init ng lugar, mga kapatid, tutuyuin niya yung katawan mo. Praise God, hanggang sa lahat ng liquid sa katawan mo ito ay magdadry. Hallelujah. Praise God. At ang sabi ni Brother Branham, hanggang sa darating yung point, sabi niya rito, sabi niya, and before they die, they see those mirages. Okay? Dahil yung pag dumating na yung point na sila ay masyado ng uhaw, mga kapatid, amen, nagkakaroon na ng ilusyon. No? Dahil wala silang makitang tubig. Hindi nila makita yung tubig, mga kapatid, amen. At sa kanilang desire na makainom, nagke-create ito ng ilusyon, mga kapatid, amen, na para bang in a distant, mga kapatid, meron silang nakikitang mga usok at mga swimming pool. You see? And it happens before they die. Praise God. At napaka-tragic yan, mga kapatid, amen. Hallelujah. Pag nandun ka sa disyerto, praise God, yung halaga ng yung mineral water na binibili mong 20 pesos, milyon yan sa gitna ng disyerto. Hallelujah. Minsan yung value ng isang bagay ay na-magnify, depende doon sa lugar at sa pangangailangan. Minsan yung mga bagay na walang kwenta, kaya nga yung tubig, ginto yan eh. Pag nandoon sa disyerto, mga kapatid, at walang mainom yung tao doon, kahit na milyon niya, kahit yung ginto niya, ititrade niya sa tubig. You see? Kasi nandoon sa tamang pangangailangan, sa tamang lugar yung bagay. Amen? Natumbok niya yung tamang pangangailangan. Kaya ito ay nagmamagnify yung value nito, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So makita natin, yun yung value ng tubig, mga kapatid. Amen. Okay? So yung value ng isang bagay, minsan, depende yan kung nasaan lugar siya eh. Hallelujah. No? Yung parang walang halaga. Kaya nga, yung mensahe na ito, yung salita ng Panginoon, sa tao ngayon, walang halaga. Hallelujah. Parang baliwala, mga kapatid. Amen. Mangaral ka, praise God, parang dumadaan lang sa kanilang tenga. Pero, praise God, ilan kayang taong namatay ngayong taon na ito? Praise God, na hindi nakakilala sa Panginoon. At ngayon doon sa impyerno, mga kapatid, amen, they are willing kung makakabalik lamang sila, mga kapatid, amen, kung mababayaran lamang, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ay gagawin nila, mga kapatid. Praise God. So doon lang nila nare-recognize ang value. Minsan, nare-recognize mo yung value ng isang bagay pag nawala na sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Di ba yung mga kalusugan natin, saka mo nare-recognize yung value nito. Minsan, pag nagkakasakit tayo, praise God, pag hindi ka na makapag-jogging, doon ka naman nagja-jogging. Hallelujah. No? Doon, yung mga panahon na hindi ka na makakilos, doon ka rin nag-exercise. You see? Dahil nare-recognize mo yung value. Kaya yung tubig na ito, na, praise God, na parang walang halaga, amen? Marahil yung nawala doon sa disyerto, nanghihinayang siya, sana dinala ko yung tubig, sana nakapagdala ko, nabaon ko yung inuminan ko, mga kapatid. Pero yung bagay na walang value, dahil nandoon siya sa lugar ng pangailangan, ay na-recognize niya, mga kapatid. Hallelujah. Kagaya rin natin, mga kapatid, amen, hallelujah. No? Yung buhay natin na ito, parang sa sanlibutan, parang walang halaga sa yung buhay natin sa mga tao na sa sanlibutan. Yung mga Kristiyano, ang tingin nila ay mabababa, mga kapatid, amen. Totoo naman, dahil hindi naman itong lugar, mga kapatid, amen. Hindi natin lugar ang mundo ito, mga kapatid, amen. Praise God, ang full value natin, pag nakarating tayo, mga kapatid, amen, doon sa lupain natin, hallelujah, doon sa lugar na inihanda ng Panginoon sa atin, and then we will realize, amen, ang sabi ng propeta, our soul is worth 10,000 world. Hallelujah. Kaya nga doon sa langit, aapakan mo yung ginto eh. Amen? Yung ginto na may halaga dito, pagdating doon, walang halaga. Pero yung buhay natin doon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya it's worth it. Amen. Hallelujah. Yung buhay natin is worth 10,000 worlds, mga kapatid. At yan yung value natin. Praise God. Hallelujah. Sabi ng isang
magulang sa anak, sabi niya, meron silang lumang sasakyan. No, praise God. At yung lumang sasakyan na ito ay, ang sabi ng anak doon sa ama, magpatay, parang luma na yan, parang walang halaga yan. Hallelujah. Ang sabi ng ama, dalhin mo doon sa isang mayaman na kapitbahay. Dinala niya yung sasakyan, praise God, tinawaran lang ng halaga na pang junk shop. Hallelujah. Yung per kilo na halaga, mga kapatid. At dinala ulit doon sa isang dako, mga kapatid, amen, na nangangailangan din ng sasakyan, ay binigyan din ng presyo na medyo mas mataas, mga kapatid, dahil lumang-luma yung sasakyan. At bumalik siya sa kanyang ama, sabi niya, tatay, wala namang halaga itong sasakyan natin pala, lumang-luma. Anak, pumunta ka sa ganitong lugar. Doon sa lugar na kung saan nagko-collect sila ng mga vintage car. Hallelujah. At nung pumunta siya doon, nagulat yung bata dahil milyon yung halaga, mga kapatid, amen, ng sasakyan nila, mga kapatid, amen. Bakit? Dahil nandoon sa tamang lugar, mga kapatid, amen. Nasa tamang dako, mga kapatid, amen. Kaya yung buhay mo, pag umalis ka sa ating Panginoon, mga kapatid, amen, walang halaga yung buhay mo eh. Nawawalan ng halaga, nagkakaroon lang ng halaga yan pag nasa tamang lugar ka, mga kapatid, amen. Kaya outside ng paglilingkod mo sa Panginoon, pag nawala ka sa paglilingkod sa Panginoon, worthless na ang buhay. Kaya lang nagkakaroon ng halaga yan, mga kapatid. Dahil pumapasok tayo, nandun tayo sa tamang dako, mga kapatid, amen. Na ilalagay tayo sa tamang lugar, mga kapatid, amen. And so we see, doon sa dako na yun, sa disyerto, amen, nandoon na yung tinatawag na lugar na kung saan it's a dry place. At sabi ng propeta, doon sa disyerto, wala kang makikitang mga dahon na katulad ng dahon ng mangga na nakabukadkad, mga kapatid. Hallelujah. Dahil lahat ng dahon doon sila ay nagka-crumpled dahil in the absence of water, manunuyo yung dahon. Hallelujah. At sila ay magro-roll na magpo-form ng parang tinik, mga kapatid. At ang sabi ng propeta, yung mga tinik na yan, dating dahon yan. Hallelujah. Pero dahil sa walang tubig sa disyerto, sila ay nag-roll, mga kapatid, amen, at nagmistulang tinik. Amen. Kaya ngayon, pag dumikit ka sa kanila, matutusok ka. At sinabi ng propeta, inihalin tulad niyan sa Kristiyano. Yung mga taong, mga kapatid, amen, na hindi, na nabababad sa tubig, na walang tubig, mga kapatid, amen, sila ay nagiging kritikal. Hallelujah. Nanunuyo sila, mga kapatid, amen. At sila ay, all of a sudden, bigla silang magka-crumpled. Sila ay nagiging tusok sila, ang sabi ni Brother Branham. Sila ay nagiging mapaghanap ng mga makikriticize, mga kapatid, amen, ang sabi ni Brother Branham. It's not me telling that, mga kapatid, it's the message. Hallelujah. Kasi walang tubig. No? Wala itong tubig, mga kapatid, amen. Dahil yung lugar na yan ay isang dry place. Hallelujah. Now, let me read one more quotation ni Brother Branham. Sabi niya rito, so mirage has something to do with the thirst. No? Dahil kaya nagkakaroon ng mirage, dahil merong matinding pagkauhaw ang tao. Okay? Dahil, kaya nagpapakita sa kanila yung mirage dahil nandun sila sa tinatawag na thirst. At sabi ni Brother Branham, dito sa thirst, mga kapatid, amen, sabi niya, then I was looking, hallelujah, sabi niya, then I was looking and thinking about the word thirst. So I look up in the dictionary to see what it means. And here is what Webster say. It's a painful desire. Hallelujah. Yun pala yung thirst. It's a painful desire. A painful when you want something so bad until it becomes painful to you. Hallelujah. Yun pala ang tunay na definition ng thirst, hindi lang mababaw na pagkauhaw. Hallelujah. Pag sinabing thirst, it's a painful na ikakamatay mo pag hindi ka nakainom, mga kapatid. Amen? Kaya palang sabi ng Scripture, blessed are they that thirst and hunger for righteousness. Dahil yung thirst na tinutukoy ng Bible is not a shallow thirst, hindi mababaw na pagkauhaw, pero yung malalim na pagkauhaw, mga kapatid, na it becomes painful to you pag hindi ka makainom, mga kapatid, yun yung tinatawag na real thirst.
Pag ganyan ang pagkauhaw mo sa salita ng Panginoon na ikakamatay mo, na hindi makarinig sa salita ng Panginoon, mga kapatid, amen. May mangyayari sa iyo, mga kapatid, amen. Pag ganyan na yung ating pagka-recognize sa pangangailangan ng salita ng Panginoon, na para bang pag hindi ka nakainom, it becomes painful to you, hindi ka makatulog. Praise God, hallelujah. At pag umabot na sa ganyan yung pagkauhaw mo sa salita ng Panginoon, kaya sabi ng Panginoon, blessed, hindi pa nakakainom, blessed are they that thirst and hunger. Hindi ka pa nakakain, hindi ka pa nakakainom. Just having the mere feeling of being thirsty and hungry, mga kapatid, amen, ay pinagpala ka na ng Panginoon. Hallelujah. Because that's the sign of life. Hallelujah. Kaya nga yung mga nakokomatos, pag nagising ang unang hinihingi, tubig eh. Hallelujah. Di ba? Yung mga natulog sa ospital ng matagal, and all of a sudden nagkaroon sila ng malay, humingi sila ng tubig. Hallelujah. Ibig sabihin, there's a sign of life. Pag yung tao nauuhaw na, mga kapatid, amen, hallelujah, it's a good sign para doon sa medical, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon, blessed are they that thirst and hunger. Dahil alam ng Panginoon, mga kapatid, amen, that there is a sign of life. Hallelujah. Okay? So, yung thirst, pag nandoon ka na sa disyerto, at wala na talagang makitang tubig, ang sabi ni Brother Branham, then, ang susunod na step, mga kapatid, amen, ang susunod na senaryo, yung mga nandoon sa desert, mga kapatid, amen, they start to see mirage, mga kapatid. Hallelujah. At yun yung mga ilusyon, no? Ang sabi ni Brother Branham dito sa Thirsting for Life, 1957, and when you get to that state, the devil begins to show you mirages. Hallelujah. You know what a mirage is? Did you ever go down the road and look and see the sun shining on the road? Look like a hot water. Okay? Here not long ago, I seen where a bunch of geese coming from Canada or ducks, and they seen one of those on the road and fell in the road, and they all bursted open. They thought it was water. Di ba? Maging yung hayop, nalinlang. Sabi ni Bible, doon sa Canada, one time, dahil siguro yung mga gansa ay naghahanap sila ng bahagi ng tubig sa init ng araw. And from a distance, doon sa kalsada, ay nakita nila yung parang singaw ng, yung parang bahagi ng tubig. Amen? At sila ay nagpagulong-gulong doon sa mirage na yun, mga kapatid. Amen? Believing that it was water. And so they bursted, mga kapatid. Hallelujah. At ganyan din ang tao, mga kapatid, amen, sa sandali, amen, naiwan mo yung lugar mo, and you start entering the desert, mga kapatid, praise God, yung pagkauhaw mo ay unti-unting mararamdaman mo, hallelujah. And you are finding your way out doon sa disyerto. Ang hirap lumabas, mga kapatid, hindi mo alam kung papaano. At hanggang sa unti-unti ay mararamdaman mo yung pagkauhaw, yung dating fellowship, yung pakikinig mo. Hindi ka dating ganyan, dati ay masigasig ka sa gawain. Dati ay meron kang mga panahon sa panalangin. Dati, mga kapatid, nagbabasa ka ng Bible at ng mga mensahe. Pero dahil sa ilang mga bagay, you become occupied by the things of the world, sa mga gawa ng sanlibutan, mga kapatid, amen. Until inahanap mo uli yung daan mo pabalik, at yung mga iba, mga kapatid, amen. Dahil doon sa kalagayan na yun, mga kapatid, yung kaaway ay nagbubukas ng mga ilusyon. Hallelujah. At nag-o-offer siya ng para bang ito yung tubig na hinahanap mo. Ito yung kagalakan na nawala mo noon. Nandito yung diskuhan. Nandiyan yung mga bilyaran, yan yung kagalakan. Yan yung nawala mo noon na joy, ay kayang ibalik niyan. Hallelujah. No? At yun yung mga mirage, mga kapatid. Ang sabi niya rito, sabi niya, that's the way the devil does. He will cut you off from prayer meetings like this. Hallelujah. Ikakat niya ito, no? Hindi mo namamalayan, no? Lumiban ka ng isang prayer meeting. Hindi mo namamalayan, sunod-sunod na, mga kapatid, amen. Praise God. He's done cut the hamstring right then. You'll pull around from this church to that, and you'll run from here to there. But anytime the devil wants to gobble you up, he's got you under his control. When he cuts your prayer life, brother, you're gone.
Hallelujah. That's right, when He cuts the thirst of you, ano yung thirst na yan? Yung thirst na yan sa salita ng Panginoon, pag tinanggal niya na yan and pervert, meron pa rin thirst pero He perverted your thirst. Dati ikaw ay uhaw doon sa mga gawain, sa salita ng Panginoon. Praise God. Ngayon ipe-pervert, sabi niya, He will pervert it into the things of the world. Praise God. Hallelujah. He's got you where He wants you. Sa sandaling mawala na yung pag-uuhaw natin sa salita, sabi niya, dadalhin ka nito, kaya kang ibalibag ng kaaway, kaya ka nitong laruin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. And you see, yung mga naglalasing naman, di ba? Yung mga naglalasing doon sa mga bahay-bahay. Nakakita ba kayo na naglalasing na mag-isa? Na umiinom na mag-isa? Bihira yan, ibig sabihin may problema siya. No, pag mag-isa lang yung umiinom, may problema yan. Pero usually, yung mga nagiinuman, mga kapatid, sila ay nandoon sa kumpul-kumpul. Nagtitipon sila. Praise God. You see? Pero ang talagang gusto nila, ano yung gusto nila? Fellowship. Gusto nila kaya nga pag, yung kahit na yung pambili ng bigas, uuwi na lang sa bahay, pambili ng bigas, ayaw nilang maghiwa-hiwalay pag mauubos na yung alak, maglalabas uli ng pambili yung katabi. Dahil ayaw nilang maghiwa-hiwalay. They wanted fellowship, mga kapatid. Uhaw sila doon sa fellowship. Pero mali yung kaparaanan ng fellowship, mga kapatid. But they are thirsting for that fellowship, mga kapatid. Pero ang ginagawa nila, mga kapatid, they want to satisfy that longing. Yung fellowship na hinahanap nila ay gusto nilang ma-satisfy ito sa maling paraan. Hallelujah. Ino-offer ng kaaway yung perverted way ng fellowship sa mga sanlibutan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pero kung makikita lang nila yung kaparaanan ng Panginoon na ang tamang fellowship ay ang pakikinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Yung magtitipon tayo dito na makikinig sa kanyang salita, this is the right kind of fellowship, mga kapatid. Hallelujah. Pero pinipervert ng kaaway yan. Yung hinahanap ng tao, nagpapakita ang si Satanas, mga kapatid, amen, ng mga ilusyon, mga kapatid. Hallelujah. Para i-replace yung realidad na kailangan ng tao. Praise God. Hallelujah. Okay? Sabi niya rito, that's the way the devil does. He show you the bright side. And that kind of a bright side. So, it isn't there when you get there. If it doesn't tally with God's word, is a mirage. Hallelujah. Tandaan nyo, sabi niya, pag hindi ito tumugma sa salita ng Panginoon, pag hindi ito lumapat sa salita ng Panginoon, yan ay mirage, yan ay illusion lang, mga kapatid. Hallelujah. Yan sabi ng Scripture, whatever thing is pure, whatever thing is lovely. Okay? Pero pag hindi na lumalapat, mga kapatid, amen, yung inaalok ng kaaway ng sanlibutan na ito, gaano man ito kaganda, pag ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, isa itong ilusyon, mga kapatid, amen. The ino-offer ng kaaway, sabi, you know what is a mirage is? It's something that looks like it is. It's an optical illusion. Hallelujah. That's the way the devil does you. He's always promising something out yonder, showing you something bright. When you get there, it's never that way. Hallelujah. Maraming ino-offer ang kaaway sa atin para ma-distract yung buhay natin bilang Kristiyano. Minsan ilalayo ka ng trabaho, no? Kaya yung mga, praise God, nilalayo siya sa ibang bansa, mga kapatid, amen, yung iba lumalayo, no? Praise God, on the promise of a good life. Hallelujah. Pero pag nasa-sacrifice na yung paglilingkod natin, pag nasa-sacrifice na yung ating relasyon sa ating Panginoon, it become a mirage, mga kapatid. Hallelujah. Magiging ilusyon na lang, mga kapatid, amen, dahil nilalayo tayo doon sa tunay, amen, na paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil ino-offer ng kaaway, mga kapatid, amen, yung isang pangako na magandang buhay, praise God, upang ilayo tayo, amen, doon sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God, hallelujah. And that's a mirage is, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, oh, the devil got a many pitfall for the people. It looks like it. I've seen people thirsting, where they run into these places and fall into them. Think they was in water. Hallelujah. Look like just a big running water. Throw sand upon their head
and thinking it's water. It's nothing but a hot burning sun. Napaka-tragic na senaryo. Yung makikita mo yung tao na nandoon sa disyerto, mga kapatid, amen, nang pag-aakala niya na yung tubig yung buhangin na kanyang binubuhos ay tubig, mga kapatid. Hallelujah. Papaano ito, praise God, na mapapaniwala yung isang tao sa ganyang bagay, mga kapatid, amen. Praise God, hallelujah. Because nandoon siya sa kalagayan na parang nalinlang na siya, mga kapatid, dahil sa sobrang pagkauhaw niya, mga kapatid, amen. Praise God. Yung mga bagay na mga hindi totoo ay nagiging totoo sa kanyang paningin, mga kapatid. Ino-offer ito ng kaaway, mga kapatid, amen. Pinaglalaroan na yung kanyang senses. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, pag nandoon ka sa disyerto, hallelujah, you must be real quick to find your way out, mga kapatid. Huwag ka masyadong, kumbaga, kinakailangan mo makita ng mabilis. Hallelujah. Yung daan pabalik, mga kapatid. Hallelujah. Dahil pag nagtagal ka noon, mga kapatid, amen, it will dry every water in your body. Amen. To the point na, praise God, na mararanasan ng tao. Amen. Yung tinatawag na mirage when you are in that place, mga kapatid. Praise God. Now, nais kong pumasa ng isang statement ni Brother Branham dito. Ito sa The Greatest Gift in the Bible. Meron siyang sinabi dito, mga kapatid, amen. Sabi niya, some years ago, pakikot ito sa direct message na lang. Okay? Sa the table. It will be several paragraphs. Sabi niya, some years ago, I was talking to an Indian guide. No? Si Brother Branham is relating, no, yung isang pangyayari sa isang tao. Amen? And his name is Tim Koy. At si Tim Koy, sabi niya rito, some years ago, I was talking to an Indian guide that had got lost on the desert. Amen. His name was Tim Koy, very well-known guide. Praise God. Kaya nga, kung makita natin na yung taong ito na sinabi niya si Tim Koy ay very well-known guide. Praise God. Papaanong mawawala yung isang well-known guide sa disyerto? Ibig sabihin, because of human frailties, we are still subject to mistake, mga kapatid, amen. Minsan dumarating din, gaano man tayo kabihasa sa buhay na ito, gaano man tayo, mga kapatid, amen, na akala natin hindi tayo maliligaw, pero there will be a point in our lives, or dumating doon minsan tayo sa punto ng buhay natin that we got lost, mga kapatid. Like this person, sabi niya, some years ago I was talking to an Indian guide that had got lost on the desert. His name was Tim Koy, a well-known guide. And he got lost out on the desert in the Arizona, and he could find his way back and his horse. Hallelujah. If you ever was lost, sabi niya rito, the nose becomes rose and bleed. The nose become rose and bleeds where the sun, praise God, where the sun boiling up, your tongue becomes so thick you can speak. At dinescribe ni Brother Branham yung kondisyon, mga kapatid, amen, kung papaano yung kalagayan, no, ng isang naliligaw doon sa disyerto. Sabi niya, yung dila ay mangangapal, your lips turn upside inside out and crack all over. Hallelujah. Then the devil shows you a mirage, praise God. That's something, you go down the road and you look like sin water. Praise God. No? At on the succeeding paragraph, sinabi ni Brother Branham, praise God, na yung kanyang kabayo, hallelujah, na ang pangalan ay Bess. Praise God. Noong sila ay hirap na, mga kapatid, amen, doon sa paglalakad at yung kanyang kabayo ay halos hindi na kaya siyang buhatin. Hallelujah. At praise God, dumating sila doon sa isang lugar. To cut the story short, dumating sila sa isang lugar, mga kapatid, na praise God, na merong pagsasanga ng daan. Hallelujah. May 2 daan. At may mga footprints. Okay? May mga set ng footprints ng mga hayop. Hallelujah. At yung kanyang kabayo, hinila ni Tim Koy yung kanyang kabayo on the wider road. Believing na yung dulo noon, mga kapatid,
ay merong tubig. Pero yung lakas nila ng kabayo at siya ay sakto na lang hanggang doon sa dulo nun at mamamatay na sila, mga kapatid. Amen. At si Tim Koy, sabi niya, nararamdaman niya yung kanyang lakas ay they can no longer go farther. Pag nagkamali pa ng daan, hindi nila kayang bumalik pa. Wala silang lakas para bumalik. And they need to be sure, praise God, kung anong daan ang tatahakin nila at the junction. Hallelujah. At nandoon, mga kapatid, si Tim Koy ay kinuha niya yung kanyang kabayo on this side. Hinihila niya, mga kapatid, praise God, dahil may maraming mga yabag doon. May mga footprints, amen, na ina-assume ni Tim Koy na may mga naghanap din ng tubig, kaya binaybay nila yung road na yan, mga kapatid. At samantalang doon sa side na ito, kukunti lang yung mga footprints, mga kapatid, amen. Kukunti lang yung mga print ng paa ng hayop doon sa lugar na ito. At yung kabayo pumapalag, mga kapatid, gusto niyang tahakin yung lugar na makitid. At ang ginawa ni Tim Koy, hinampas niya yung kanyang kabayo. We cannot read the whole quotation, hindi makot, mga kapatid. So, ang ginawa niya, pinukpok niya yung kanyang kabayo hanggang ito ay magdugo, mga kapatid. No? Nagdugo siya dahil gusto niyang pasunodin doon sa gusto niyang daan. Hanggang hinampas niya yung paa, mga kapatid. Praise God. Dahil ayaw sumunod sa kanya. Dahil yung kabayo gusto doon sa praise God, doon sa lugar, doon sa daan na kukunti lang yung mga dumaan. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, now kanina we speak about the instinct of the horse. Yung kabayo kasi, yung bagyo miles away, kaya niyang ma-detect na may bagyo, mga kapatid. Okay? Yung kabayo, meron siyang instinct na milya pa yung layo ng bagyo, kaya niyang ma-discern na mayroong paparating na bagyo. Kaya nung hindi na makontrol ni Tim Koy yung kanyang kabayo, bumitaw na siya, mga kapatid. Sabi niya, Bes, sabi niya, you had carried me almost how many years na dinala mo ako sa iba't ibang mga dako. Praise God. At iningatan mo ako, naging mabuti ka, sabi niya. I'm so sorry na sinaktan kita, sabi niya. Pero ngayon, ibibigay ko sa iyo yung desisyon. No? Ibibigay ko sa iyo yung desisyon kung saan mo dadalhin, mga kapatid. Amen. Praise God. And you see? At binaybay ni Tim Koy, mga kapatid, amen, yung daan, yung narrow path, nakukuntilan, dumaan, mga kapatid, amen. You see? Now, hindi ko alam, mga kapatid, amen, kung anong uri ng footprints. Yung nakita ng kabayo, kung pareha silang footprints, mga kapatid, amen. Pero there is a certain print ng mga paa along the way. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, amen, now, darating sa point ng buhay natin, kung hindi pa dumating, mga kapatid, amen, God forbid na wag nang dumating. Pero minsan, we cannot escape. Minsan dumarating, mga kapatid, amen, na minsan tayo ay nakaranas ng pagkaligaw ng landas, mga kapatid. Pero during that moment, hallelujah, kagaya rin ni Tim Koy, mga kapatid, amen, binaybay nila yung daan. Dahil maaaring yung daan na narrow road, mga kapatid, ay dinaanan ng mga hayop. Amen. Na naghahanap ng tubig. Hallelujah. Praise God. No? Kaya nga, mga kapatid, amen, may mga panahon na we got lost, pero kaninong footprints ang susundan mo? Amen. Hallelujah. Kaninong mga yabag, mga kapatid, amen. Minsan mahirap hindi mo alam yung direction mo kung paano babalik. Pero tingnan ninyo, mga kapatid, amen, yung mga footprints ng mga tao. Amen. Sundan ninyo yung mga yabag ng mga tao na hindi kayang mabuhay nang hindi makakapakinig ng salita ng Panginoon, mga kapatid, amen. Amen. Sa mga panahon, mga kapatid, amen, na kinakailangan natin ng guide para makalabas, para matuntun muli yung tubig, mga kapatid, amen, ng buhay. Amen. Huwag niyong susundan yung mga scorpion. May mga yabag din yung mga scorpion, hindi maghahanap ng tubig yan, mga kapatid, amen. Huwag niyong susundan yung mga hayop na hindi maghahanap ng tubig. Sundan niyo yung mga footprints ng mga usa, mga kapatid, amen. Dahil hindi sila mabubuhay nang walang tubig, mga kapatid, amen. Hallelujah. Kaya nga, tayo bilang mga Kristiyano, we are leaving footprints behind us. Ang bawat paglilingkod natin, ang bawat linggo, amen, ang bawat prayer meeting na nandito kayo, mga kapatid, amen, you are leaving set of footprints. Praise God, hallelujah.
At marahil yung mga tao, pag kinakailangan nila ng inspirasyon, praise God, ng lalapitan, maaalala nila yung mga taong ito, lagi na nandoon sa prayer meeting, lagi siyang present, mga kapatid, amen. Lagi siyang naglilingkod sa Panginoon, kada linggo, mga kapatid, amen, hallelujah. So they will follow, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God. No? You see, malaking bagay, amen, yung ating mga paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ay marahil may mga taong nakatingin sa atin at naging inspirasyon ang buhay natin para sa kanila. Marahil nandun sila sa kalagayan na nasa gitna sila, na hindi nila makuha yung sense ng direction. Amen, pabalik sa paglilingkod, mga kapatid, amen. Pero dahil may mga taong naging matapat sa Panginoon, dahil yung buhay natin ay naging halimbawa sa kanila, mga kapatid, amen. Hindi sila nahihirapan, matuntun muli yung daan pabalik, mga kapatid, amen, kung nasaan yung tubig, mga kapatid, amen. Hallelujah. So you see, ito yung sinabi ng ni Brother Branham. Now, praise God. Sabi niya rito, and how dare you, some of you, who would be so little as to cry, to quench that blessed thing of thirst, by trying to satisfy that with drinking and smoking and television and running and carrying out on rebelling around. Hallelujah. Sabi niya, wag niyong wag niyong sapatan yung pagkauhaw ninyo, ay wag niyong sapatan sa mga bagay ng sanlibutan. Hallelujah. That holy thirst. Amen. Yung tao, minsan, kailangan niya ng kapayapaan. Amen. Pero ang kaaway laging may substitute sa tunay na kapayapaan. Kinakailangan niya ng joy. Pero yung kaaway is showing you a mirage. No, yung mga bagay sa sanlibutan, inaalok niya sa atin in place of the real joy, mga kapatid. Hallelujah. Kinakailangan mo ng happiness. Yung kaaway, nagbubukas din siya ng happiness, but those are mirage, mga kapatid. Hindi yun real. Mawawala yun, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mga barkada mo na iinom ng alak, kinabukasan, mas mabigat yung problema mo because that's unreal, mga kapatid. Mga ilusyon na ino-offer sa atin, amen, in place of the reality. Praise God, hallelujah. Kaya sabi ni Brother Branham, do not try to quench that blessed thirst. Wala tayong karapatan na yung pagkauhaw na yan, mga kapatid, amen, ay para lang yan sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dito, sabi niya, now I was reading here sometime ago in the scripture where David said, the deep calleth to the deep. Hallelujah. And the deep calling to the deep, there's bound to be a deep to respond to that call. Hallelujah. No? Sa sandaling maramdaman ng tao yung pagkauhaw, don't you worry. Dahil yan, kung yan ay makalangit na pagkauhaw, laging merong nilaan ang Panginoon para sapatan yung malalim na pagkauhaw natin. Do not try to satisfy the thirst ng mga bagay sa sanlibutan dahil merong mas malalim na nilaan ng Panginoon. When you have that deep thirsting for His Word, amen, may malalim din na maririnig ka, mga kapatid, amen, para sapatan yung malalim na desire mo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil otherwise, hindi lilikhain ng Panginoon yung pagkauhaw kung walang tubig. Hindi maglalagay ang Panginoon bago siya naglagay ng pin, ng mga hasang sa isda, sinigurado niyang may tubig, mga kapatid. Praise God. Bago siya naglagay ng binhi, nag-create ng mga seed, sinigurado ng Panginoon, mga kapatid, amen, na merong isang lupa na handang sumalo dito, mga kapatid, amen. You see? And so, that holy thirst inside of us, mga kapatid, amen. Praise God. Laging sa sandaling maramdaman mo yung pagkauhaw, not just, hindi ito ordinary thirst. Yung thirst na sinasabi ni Brother Branham, that is so painful. Amen. Sana dumating tayo, sana yung thirst na maramdaman natin sa salita ng Panginoon. Yung painful, mga kapatid. Na pag hindi mo nakainom, ay ikamamatay mo, mga kapatid, amen. Pag dumating sa atin yung level ng thirst na yan, mga kapatid, amen, praise God, walang gagawin ng Panginoon, kundi i-open yung fountain of living water, mga kapatid, amen, para maibsan ng lubusan yung pagkauhaw natin, mga kapatid. See? And that's the thirst. Hallelujah. Praise God. Ang sabi niya rito, magandang statement ni Brother Branham dito. Sabi niya, you can put on some painted fire.
You can put on some painted fire. Well, you say, I'm a Christian. You faint a fire of something that was. You can tell a praising man, see that great big fire that burned one time, now get warmed by it. Fainted fire don't warm. It got to be the same fire. Hallelujah. No? Sabi ni Brother Branham, now in principle, sabi ni Brother Branham, meron daw isang tao na nilalamig. Praise God. At sabi niya doon sa tao, meron siya nakitang drawing ng apoy. Sabi niya sa tao, lumapit ka doon sa drawing ng apoy para ikaw ay mainitan. Hallelujah. Ano? Can that warm the men praising, mga kapatid? Amen? Kaya niya bang, praise God, na painitin yung katawan ng taong nilalamig ng fainted fire? Hallelujah. Hindi, mga kapatid. We need the real fire. Ganon din, mga kapatid. Amen, sa ating Panginoon. We cannot be satisfied by a fainted water, mga kapatid. Amen. It must be a reality, mga kapatid. Amen. Realidad, mga kapatid. Amen. Kaya yung tao, mga kapatid. Amen, sila ay nauuhaw sa tubig. Praise God. But we cannot offer them painted water. Hallelujah. They need a real water, mga kapatid. Yung buhay natin, mga kapatid, amen, ay maging inuman para sa kanila. Dahil ang kailangan nila ay ang tunay na tubig ng buhay. Hindi lang painted Christian, hindi lang dinrawing na Kristiyano, but a real Christian, mga kapatid. That can touch lives, mga kapatid. That can satisfy, amen, yung thirst ng tao, amen, sa Panginoon. Pag nakita ang buhay natin, nararamdaman, naiibsan sila, mga kapatid. Hallelujah. Pag lumapit ka, parang ang pakiramdam nila ay nakainom sila ng tubig. Nauhaw na uhaw sila, mga kapatid. Hindi paglapit mo, lalo silang lumala yung pagkauhaw nila. Hallelujah. No? We offer, mga kapatid, amen, a water, living of water, mga kapatid. Sa mga taong nauuhaw, praise God, hallelujah, our lives become a reality. Amen, hindi lang ito painted Christian, but a real Christian, mga kapatid. Amen, na pwedeng through us ay maranasan nila ang kabutihan ng Panginoon, mga kapatid. And through our lives ay makita nilang muli ang daan pabalik. Amen, doon sa paglilingkod. And somewhere along the way, may mga naligaw, they cannot find their way out. Diba? Pag naliligaw ka, ang sabi ng narinig ko one time, pag naliligaw ka, ang best thing to do is to stop walking. Tumigil ka, mga kapatid. Hallelujah. Huwag ka nang lakad ng lakad. Hallelujah. Tumigil ka. Gawin din yung mga nalulunod. Pag sila ay nalulunod, the best thing to do, pag may sasagip sa'yo, huwag kang kumawag. Amen. Praise God. Praise God. You go steady. Hallelujah. Para ma-rescue ka, mga kapatid. Amen. And the same thing, mga kapatid. Amen. Praise God. Sa buhay na ito, we experience times that praise God, nahirapan din tayong bumaybay ng direksyon pabalik sa paglilingkod. Hallelujah. Minsan pumasok din tayo sa dry place. Naranasan mo ang sanlibutan. Amen. Praise God. Pero salamat sa Panginoon dahil may mga tao, mga kapatid, amen, na naging matapat ang buhay nila. May mga footprints along the way. Mga kapatid, nag-iwan sila ng mga footprints na alam natin yung mga taong ito ay walang gagawin kundi maghanap ng tubig. Hallelujah. Praise God. Ganon din sa disyerto, may mga hayop doon na walang gagawin kundi maghanap ng tubig, mga kapatid. Amen. And so Timkoy, nabaybay nila, mga kapatid. Amen, yung daan na yan. At sa dulo noon, mga kapatid. Amen, nalaglag sila doon sa tubig, sa batis, mga kapatid. Amen. And they're rejoicing, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko, mga kapatid. Amen, mas may instinct tayo kaysa sa kabayo. Hallelujah. Yung kabayo na ito, mga kapatid, amen, na walang kaluluwa. Pero binigyan sila ng Panginoon ng pakiramdam kung nasaan ang tubig, mga kapatid, amen, na pwedeng mag-satisfy sa kanila. At ganoon din ang tao, mga kapatid, amen, na tayo ay binigyan ng kaluluwa ng Panginoon. And He has given us not only instinct, but a guide inside of us, mga kapatid. Amen. Na maggagabay sa atin kung nasaan, mga kapatid, amen, yung tubig ng buhay, mga kapatid, amen. Dadalhin tayo nito kung nasaan yung tubig ng buhay. Hallelujah. And for this last verse, mga kapatid, amen, sabi niya dito sa John chapter 7, verse 37, sabi niya rito, in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come
unto me and drink. Hallelujah. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. So ito yung panawagan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabi niya, kung sino man ang nauuhaw, no, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. So ito ang panyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Na walang dako, mga kapatid, no? Na pwede tayong pag-inuman, amen, maliban doon sa ating Panginoon, sa Kanyang salita, doon lang yung lugar na sasapat. Amen. Ito lang ang sasapat sa malalim pagkauhaw natin. No? Yung ating mga, praise God, maaaring makinig ka doon sa mga tao, but it will not satisfy. Hindi ito, kulang pa rin ito, mga kapatid. Maaaring may mga taong magbigay sa iyo ng advice, magbigay sa iyo ng mga bagay na mga sort of inspiration. But after all, mga kapatid, amen, kulang pa rin ito. Praise God. Pero ang fullness, amen, ng dako na kung saan, amen, na lahat ng ating pagkauhaw ay tutugunan ng Panginoon, ay sa ilalim ng Kanyang dakilang salita, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, we're just so blessed, mga kapatid, amen, na sa panahon natin ngayon, where we are living in a critical time, mga kapatid, amen, praise God, bantayan natin ang ating mga sarili. Hallelujah, praise God. We maintain our relationship sa ating Panginoon very close, mga kapatid, amen, dahil maraming, amen, praise God, maraming, yung entrance ng disyerto is so wide. Amen. Kaya nga yung bunganga ng impyerno ay pinaluwang ng Panginoon dahil maraming taong gustong pumunta doon, mga kapatid, amen. Hallelujah. Ayaw ng Diyos na maraming pumunta doon, pero yung tao gustong pumunta doon. Praise God. And He opened it so wide, mga kapatid, amen. Amen. Kaya nga, yung kaaway, hallelujah, praise God, siya ay naglalagay ng trap sa atin, no? Naglalaglag siya ng mga trap, mga kapatid, amen. At minsan tayo ay nalilibang, no? Katulad ng mga turista, no? Na binasa natin kanina, they're just picking flowers. Wala silang intention na pumasok sa lugar. Wala namang gustong matrap doon sa disyerto. Lahat ng motibo nila magaganda. Amen. Pero hindi nila namalayan, mga kapatid, amen, as day by day, week after weeks, mga kapatid, amen, unti-unti silang nag-a-advance, mga kapatid, amen, doon sa bunganga ng disyerto, and only to find out, mga kapatid, amen, na nasa gitna na sila ng disyerto, mga kapatid. You see, the little things that we are doing, amen, na maliliit na hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, unti-unti ito, it's a gradual process, mga kapatid, amen. It becomes so unnoticed, mga kapatid, amen. Praise God, hallelujah. At magugulat ka na lang, Panginoon, na wala ka na sa paglilingkod sa Diyos, na wala na yung prayer life mo, mga kapatid, amen. So ito ay gabi ng panalangin, amen. At mag-reflect tayo, mga kapatid, amen. Ilang mga oras ba ang ginugugol natin sa panalangin? Kung dati ay, praise God, ay meron tayong personal na relasyon sa Panginoon, amen, meron tayong prayer time sa buhay natin, amen, ang laman ng kaisipan natin ay ang salita ng Panginoon. Now, how far have we gone, mga kapatid, amen, na lumayo, mga kapatid, amen, sa dati na meron tayo, mga kapatid. Marahil, it's about time, amen, na tayo ay muling magbulay-bulay, mga kapatid, amen, at hilingin natin sa ating Panginoon, Lord, Panginoon, muli mong ilapit ako, amen, doon sa bukal ng tubig ng buhay, Panginoon. Hallelujah. We want to get out. Kung tayo man ay nakapasok, mga kapatid, amen, o pakiramdam natin ay, praise God, ay pumapasok tayo doon sa entrance ng disyerto, ng lugar na dry, mga kapatid, amen, praise God. Let's be real quick, amen, to come out, mga kapatid, amen, sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Tumaya tayong lahat, mga kapatid, amen, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Mawit tayo ng isang awitin bago ko ibigay kay Brother Alfred or sa MC natin. Amen. Awitin natin muli yung Di Ka Nagkulang. So a beautiful song, mga kapatid. Amen. Na Panginoon ay patuloy na nagiging matapat. Amen. Sa Kanyang salita, mga kapatid. Amen. Sa kabila ng pagkukulang natin, sometimes we've got lost.
Pero ang Panginoon na nagbabalik din sa atin sa paglilingkod, mga kapatid. Dahil may mga tao na naging inspirasyon ng buhay nila. Madali natin natuntun yung daan pabalik dahil may mga taong matatapat. Amen. Nananatili sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At gusto rin natin hindi lamang tayo ang makatuntun. Gusto natin na ang buhay din natin, kung may mga tao man na naghahanap ng direksyon nila sa paglilingkod, yung buhay din natin ay naging footprints din para sa kanila. Amen. Para makuha nila muli yung daan pabalik sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, hallelujah, ka nagkulang, kaya mo sa laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Hallelujah. O God, kahit may suliranin man, ay laging aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo noon pa man. For the last time, kahit kailan, I turn over the microphone kay Brother Alfred. Laging laan, pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako paman, inibig mo ako noon paman. Amen. Palapakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God na napakahalaga ng tunay na tubig, mga kapatid. Praise God, tunay nga na kung wala ang tubig na yun ay hindi matutugunan ng ating pagkauho sa Panginoon. Ito ang huling araw ng Miyerkules sa taong kasalukuyan. Yung ang New Year, yung unang araw, pinagdiriwang, di ba? Ito yung huli. Kaya maswerte yung mga nakahook ngayon sa live streaming, ito yung huling gabi ng ating mga panalangin. Amen? Hindi tayo nag-survive, mga kapatid. Tayo ay mga overcomer. Amen? Ang daming nagdaan, ilang taon na yung pandemic, mga kapatid, andito pa rin tayo. Amen? Panibagong taon na naman. Ito na, huling Miyerkules ng taong ito, mga kapatid, na dapat ay pasalamatan natin ang Panginoon. Buti nga, dito si Pastor Chiba. Amen. Na nag-bless sa atin sa pamagitan ng mensahe sa kapanahunan. Yes, God. Walang ating buting pastor, wala rin si Pastor Boyet, wala rin yung ibang mga elder. Isama na lang natin sila sa panalangin. Siguro sa New Year, magsasama-sama na naman tayo. Subalit, alam nyo ba na napakabuti ng Diyos? Amen. Sa nagdaang panahon na ito, sa nagdaang mga araw, ang Diyos hindi siya nagkulang katulad ng ating inawit, mga kapatid. Hindi siya nagkulang, mga kapatid.
Kaya sa gabing ito, hihilingin natin sa Panginoon na kung paano tayo iningatan itong nagdaang mga panahon, itong nagdaang taon na ito, ay higit pa tayong ingatan muli sa darating na panibagong taon. Amen? Walang mga nagbigay ng mga request, walang naisulat. Kasi halos 2 buwan akong hindi nagpe-pray sa mga kahilingan. At napunta kami dun sa lugar na kung saan ay inihanda ang campsite, mga kapatid. Ang Panginoon hindi pa rin nagkulang sa bawat isa. Iningatan pa rin tayong lahat, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, tayo umawit ng isang awitin na He Touched Me. At tayo ay dadako sa mga panalangin.